Kung mapapansin nyo, meron tayong mga pyesa dyan sa ating harapan at meron din tayong analog tester. So, nagpasya akong gamitin na yung analog tester kasi yung digital medyo mahirap gamitin sa pag-check ng mga kapasitor. So, alam ko ang iba sa inyo guys ay hindi pa pamilyar sa mga parts na inyong nakikita sa inyong harapan ngayon. At ang iba ay hindi pa marunong gumamit ng tester. For the meantime, ituturo ko muna sa inyo kung paano gumamit ng tester sa ating mabilisang turo. So, ito guys, ang paggamit ng tester, ang una nyong gagawin ay i-calibrate nyo muna yung tester. So, ang pagka-calibrate ng tester ay mula dito. Itong knob na ito, ginagamit to sa pag-calibrate nito, dito sa side nito. Pakikita ko sa inyo, kapag pinihit ko ito, gumagalaw siya. So, kinakailangan itatama nyo siya sa 0, eksakto, para pag nag-check tayo, eksaktong-eksakto rin. So, ito naman, itong knob na ito, ginagamit naman dito sa side na ito. So, para malaman nyo kung paano kayo i-calibrate yan, ilagay nyo sa times 1 at pagkapitin nyo itong dalawang probe. So, kung makikita nyo guys, hindi siya eksakto sa 0, kaya pipihitin nyo ito guys. Kanan o pakaliwa. Hanggang sa ma-eksakto nyo siya sa 0. So, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano basahin ang mga numerong ito. Itong numero ito guys, kalimitan ginagamit to guys sa pag-check ng resistance. At meron tayong times 1, times 10, times 100, times 1K, times 100,000. K is 1,000. So dito naman ay DC ampere. Ito naman yung DCB or direct current volt at ito naman yung alternating current volt. Ito null to. So ito na lang ituturo ko sa inyo itong side nito. So, ang pagbasa dito guys, katulad nitong pagkuha na resistance. So, times 1. So, meaning, itong numero mula 1 hanggang 2,000, ita-times nyo lang dito. Let's say, times 1. So, 1 times 1 equals 1. 2 times 1 equals 2. Ganyan lang po yan. Pero kung sa times 10, 10 times 1 equals 10. 10 times 2 equals 20. So, and so on. So, ganun din naman sa times 100. So, 1 times 100 equals 100. 100 times 2 equals 200. So, ganun din yun. So, times 1,000 naman. So, gada bilang naman dito, ita-times nyo. Let's say 1. 1 times 1,000, so 1,000. 2 times 1,000, so 2,000. So, ganun din naman sa 100,000. So, ganun din. So, yung 1 magiging 100,000 na siya. So, yung 2 magiging 200,000. So, ganun lang guys ang pagbasa mula dito sa itaas pag dito kayo magse-set up. So, pag dito naman yan i-set up, itong AC o alternating current volt, dito naman kayo titingin sa pangalawang baba niya. So, mula 0 to 250. So, baligtad naman siya, kabaligtaran siya ng ohms o resistance. So ito naman ay 0 to 250. Doon naman kayo titingin para naman dito sa ating voltahe. So mas madali ang pagkuha ng voltahe kasi pag tumama diya sa 150, automatic 150 volts. Pag tumama doon sa 200 volts. So pero ilalagay niyo siya sa 250 rin. Kasi kung checkin nyo ay 120 volts or 220 volts, lalagyan nyo sa 50, ay masisira po ang ating tester. Maaari siyang sumabog yung fuse or totally masira ng tester. So, dito naman sa direct current volt, mas madali din. Kasi kung isa-set up nyo sa battery, ang battery kalimitan, yung mga AA, 1.5, so, ilalagay nyo na sa 2.5 kasi kaya na siya ng 2.5. Kung mas mataas naman doon, let's say 3 volts, ilagay nyo sa 10. Kung mas mataas pa sa 10 volts, let's say 12 volts, ilagay nyo sa 50. Kung mas mataas pa sa 50, 250, hanggang and so on. So, yun lang guys ang pagbasa ng tester. So, kung paano natin gagamitin naman ang tester dito sa mga parts na nasa inyong harapan, ay ganito lang yung ating paggamit. Let's say, tetesterin natin yung 9 volts. Itong 9 volts na ito. So, alam natin na ito ay battery at 9 volts ang kanyang value. So ilagay natin to kasi kung ilalagay mo sa 2.5,
puputok yung tester mo. Kailangan ilagay mo siya sa 10, at least yung 10, sobra, lalampas siya ng 9. So, mache-check mo siya by using 10. Ito kasi may polarity to, kaya delikado magkabaligtad. Otherwise, pag nagkabaligtad, kung di masira ang tester nyo, pumutok yung fuse ng tester. So, ito, positive to, at ito naman negative. Pagdating naman dito sa probe, ito negative, ito ang positive. So, ilalagay nyo ito, let's say, unahin natin yung red, ilagay natin sa positive to, okay, para malinaw. Tapos, ilagay naman natin to sa negative. Tingnan natin, at sisiguraduhin nyo na lampas siya ng 9. So, sa 10 tayo kukuha. Then, like this. So, kung naset up ka ng 10, so, ang titingnan mo, itong 1 to 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. So, ang basa dyan, 2.3. So, meaning, 2.3 volts na lang to. So, hindi na siya magagamit, guys. So, ibig sabihin, sira na to. So, kung dito naman tayo, kung ito naman ang ating checkin, itong battery natin, 1.5 ang value nito, o ang voltahe nito. So, kung 1.5, tingnan natin, o 1.5 volts. So, kung 1.5 volts, kaya na ito ng 2.5. So, ilagay nyo. Itong kine-check natin, guys, ito, DC volt to, itong mga battery to, direct current volt. Yung AC sa kuryente yun, o sa mga transformer na walang mga capacitor. So, AC yun. Alternating current. So, ito 1.5 din. So, tandaan nyo, ito, makikita nyo naman ang sign, plus or positive, at ito negative. So, ilagay nyo, lagi nyo unahin ang positive para sigurado kayo na hindi kayo magkamali. So, positive, at ilagay nyo dito ang negative probe. See, kung mapapansin nyo, guys, siya ay 1.7 volts. So, dahil sa 2.5, para sa inyong kaalaman, bakit ko nabasa doon? Kasi set up ka ng 2.5, dito ka titingin sa 250. So, yung 0, ilalagay mo sa, magiging point na yan, lalagay mo siya sa middle. So, i-move mo siya sa middle para maging 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, and so on. So, ulitin natin, doon kayo titingin sa 250, magiging 2 point yun, 2.5, dahil naka 2.5 ka dito, magiging point na lang yun. So, ganito, ilagay natin sa positive, ilagay mo sa negative. Kung mapapansin nyo, yung nasa 150 siya, so yun ay magiging 1.5, dahil sumobra siya ng 2 guhit, so 1.7, guys. So, yun lang guys ang pag-check nito. So, 1.7 volts. Kaya siya sumubra kasi nga yung amperahe. May ampere siya at bago pa siya. Kaya medyo mataas pa yung kanyang voltahe. So, ito naman guys. Itong battery nito, ito ay AAA. At kalimitan ginagamit ito sa remote. So, 1.5 volts. So, ganun pa rin. Unahin uli natin yung positive at kaya ito ng 2.5 kasi 1.5 volts lang to. So ilagay natin dito, tapos ilagay natin dito yung negative. Ito kasi positive yan. So kung mapapansin nyo guys, dahil sa bago din itong battery, tumakbo siya ng mga 1.6. So okay itong battery to, magagamit natin to. So ilagay natin dyan. So ito naman ang sunod natin. Energizer, ang voltahe nito ay 1.5 volts. Okay? So ganun pa rin. Tingnan natin kung gawa ba itong battery to. Pwede pa rin niya sa 2.5 kasi 1.5 volts. Lagay natin dito. Okay? Ito guys is 0.7 volts lang. So kasi 0.5 na yon bago 2 guhit, 0.7 volts. So, medyo mababa na. Hindi na siya pwedeng gamitin, guys. Napakababa na. So, palitan na. Kinakalang palitan na yan, guys. So, ngayon, tapos na tayo sa battery. Okay? Ito, guys, ang tawag dito, capacitor. Capacitance, ika nga. Ito yung nag-i-storage ng kuryente. Kaya pagka nag-i-store, kapag tinetest natin to sa
minsan may voltahe pa to eh. Pero anyway, kinakailangan bago nyo checkin, i-short nyo muna ng test probe para matanggal lang yung voltahe niya. Kung babago yung hugot to sa appliances nyo. Kung matagal na naman siyang nahugot, maaaring wala na siyang stored. Pero siguraduhin nyo, i-short nyo pa rin. So, ito, yung capacitor. Okay, pakita ko sa inyo muna. Capacitor, itong maliit ito, capacitor pa rin yan. Ito, capacitor pa rin to guys. Ito yung kalimitang nilalagay sa, kung mapapansin nyo, kalimitang nilalagay sa mga motor or electric pan. Yung sa electric pan kasi kulay itim kalimitan na nakalagay dun eh. So, ito naman guys ay Mylar capacitor. Capacitor pa rin to. Itong maliit nito, capacitor pa rin to guys. Mylar capacitor. At ito naman ay mga resistor na may kulay. So, yung kulay na yan guys, tuturo ko sa inyo sa pangalawang video ko. Ituturo ko sa inyo kung paano babasahin yung mga kulay. Ito'y tinatawag na 5 band kasi may 5 kulay. Pareha sila. Parehong 5 band. Ito 5 band din. Okay. So, mga resistor yan. At may mga value yan. Pero tuturo ko panandalian sa inyong value sa ngayon. Ito kasi, meron siyang red, black, ito, dapatin natin to, meron siyang silver, and gold. So, hanggang 0.2, yun lang yan, 0.2 lang yan. So, ito guys, ganun din. So, ito naman ay orange, kung hindi ako nagkakamali, malabo na kasi mata ko, pero parang orange. Sabihin natin red din. So, red, white. So, it's bago sumunod silver o gold. So, ito, point lang din to. Ito ay 0.29 kung red to. Hindi ko malaman kung orange o red to. Malalaman natin sa tester. Okay? Ito naman ay diode. Ito ay rectifying diode. Itong maliit nito, diode pa rin to. Ito ay diode din, kaya lang crystal diode. At ito naman ay transistor. So, umpisahan natin ang pag-check mula dito sa capacitor. So, ang pag-check nitong capacitor guys, ay depende sa microfarad. So, kung ang microfarad niya ay mababa, let's say 150 microfarad, so dapat i-set up natin yan sa times 10 guys. Kasi sa times 1, medyo hindi na natin masyadong mapapansin kung bumalik yung pointer. Kasi guys, ang pag-check nitong capacitor, mula kaliwa hanggang kanan, pagkatapos babalik siya. Kapag hindi siya bumalik guys, ibig sabihin sira itong capacitor na ito. Okay. So, ang pag-check nito guys, hindi delikado. Kahit baligtaran, walang problema. Babaligtarin talaga natin to para makita lang natin kung bumabalik yung kanyang pointer. Otherwise, hindi natin malalaman. Kaya baligtaran ng pag-check nito para makasigurado tayo na gawa itong capacitor. So, ito ay 150 microfarad, kaya inilagay ko sa times 10. Kasi kung times 1 yan guys, medyo hindi natin masyado mapapansin yung palo niya. Okay, pakita ko sa inyo sa times 1. So, kung ilalagay natin dito, see? Nakita nyo, gumalaw lang siya ng konti at bumalik. Gawa naman tong capacitor. Ang problema, hindi nyo masyado mapapansin. Ay kung malabo ang mata nyo gaya ko, ay hindi nyo na talaga mapapansin. Kaya lagay natin sa times 10 guys, para kahit paano mapansin natin. See? At tapos baligtarin natin guys. Okay. So, ibig sabihin, yari itong capacitor guys. Kaya wala tayong problema sa capacitor. Ito naman guys ay capacitor din. At ang microfarad naman ito medyo mataas kaysa sa una natin chinek. Ito ay 1000 microfarad. Actually ito kaya namang checkin to ng times 1. Pero para sa malinaw na pag-check, ilagay na natin sa times 10. So ganun pa rin ang pag-check nito, baligtaran pa rin para makita natin ang palo ng pointer mula kaliwa to kanan at kinakailangan bumalik siya kaagad-agad. Okay? So, ito, kahit magkabaliktad, walang problema. Tingnan natin. Para malinaw. So, nasa times 10 siya. Pero, hindi pa rin natin makita ang palo niya. So, ibig sabihin guys, try natin sa times 1K. Duda na ako dito guys sa capacitor na ito kung ganon.
Dapat kasi kahit na sa times 10 kita na natin yung palo niya na babalik siya eh. Ito guys, kung mapapansin nyo, bumabalik naman. Tingnan natin, baka may voltahe. Okay, tingnan natin. So bumabalik. Yeah. So ibalik nga natin sa times 10. Ba, lagyan natin sa times 100. Ito guys, kahit pa pag iba-ibahin nyo ang kuan, basta lang ma-check nyo kung bumabalik yung pointer. So sa times 100 bumabalik. Okay, so okay guys, gumagana pa rin tong capacitor na to kasi bumabalik pa yung tester niya. Kaya lang may leak nito kasi napakabagal nung kanyang balik. So kailangan yung palitan nyo na rin to. Masisira na rin to pagka ganun na inyo nakikita. So guys, ito naman ang ating checkin. Itong maliit nito, ito capacitor din to guys. So masyado na maliit ang microfarad, 22 microfarad, kaya natin sa 1K. Mataas yung 100,000 para dito. So okay, 1,000 nakikita na siya, at kung mapapansin natin, bumabalik naman yung palo niya. Balik rin natin. So ganun, bumabalik. So ibig sabihin, gawa itong capacitor. Kung napapansin nyo sa kabila, may nakikita kayong natigil dito, dandan siyang bumabalik. Yung kasi guys, may stored na konto eh, na voltahe ito eh, kaya minsan minsan tumitigil doon kasi nga meron pang voltahe itong natitira. So hindi pa siya nawawala. Pero ganun pa man guys, gawa itong capacitor na ito. So ito naman guys, yung kalimitang nakikita natin sa electric fan tsaka sa motor. Ito guys ay 0.47 microfarad. Obligado na tayo guys pagka mga ganitong point na. Obligado na guys na ilagay mo sa times 100k. Otherwise hindi mo na makikita guys ang palo nito. So kaya kung bibili kayo ng tester, lagi nyo nga hanapin to na dapat merong times 100k. So tingnan natin. So ito kahit magkabaligtad wala din problema. Okay, kung mapapansin nyo guys, see, gawa itong capacitor. Subukan, linaw pa rin natin siya makikita. See, ganun lang siya sa times 1,000. Ganun lang ang magiging palo niya. Kaya nga guys, bumili kayo nitong times 100,000 para mas maalinaw yung makita kung talagang gawa itong capacitor. So yun nyo, ilagay natin uli sa times 100,000. Okay, pag hindi gumalaw na ganyan, baliktarin nyo lang guys. See? So bumabalik siya. Ibig sabihin, yari itong capacitor na ito. See? Yari. Pwedeng gamitin itong capacitor na ito. So okay na tayo dyan. So dito naman guys, anong microfarad nito? Lagi nyo titingnan microfarad. So itong microfarad, J ito guys. So but mostly itong ganitong kasing mylar capacitor ay napakababa ng microfarad dito. Kaya kailangan lagi kayo may 100 times 100,000. So checkin natin to kung gagalaw siya at babalik. Okay, good shot. Good siya. Tingnan nyo guys, kahit na 100,000 na tayo, ang pa rin, ang tipid pa rin ng palo niya kasi nga guys, napakababa na ng microfarad nito. Kaya ang kailangan guys, meron kayong times 100,000. So ang voltahe kasi dinadala nito guys, napakataas, 1,000 volt kung yung titingnan, no? So ganun din to guys, mylar capacitor din. So kailangan to guys ay ganyan din, nasa times 100k para madali natin mapansin kung babalik ba. Sisiguraduhin nyo guys ito kinakailangan hindi lalapat sa kamay nyo kasi grounded to.
Oh. Kaya lagi ko ikinakawang na ganyan yung isang paa. At idududot ko lang na ganyan kasi nga grounded. Kinakailangan hindi siya lumapat sa kamay nyo. Okay guys, ito tingnan natin. Parang wala ako nakikitang palo. Nasa 100,000 na, wala pa. So guys, ito defective na ito, sira na to. Ito ay kung tawagin ay open. Kasi wala na siyang palo. Kung ito naman ipapalo at hindi na mababalik, ang tawag doon guys, short. So open na ito, hindi na ito mapapakinabangan. Palitan nyo na yan. So dito naman tayo guys sa resistor. Ito nga sinabi ko kanina, medyo malinaw na sa akin, parang orange, orange, black, and gray. Oh no, silver. So kaya ito ay magiging point na lang kasi puro ang black kasi 0 eh. Pagkatapos yung silver point pa. So kaya point lang to. Point 2 kung ito'y red at kung ito'y orange ay point 3. So lalagay nyo lang to sa times 1 kasi kaya nang checkin ito ng times 1. Ang sakop kasi ng times 1 to 2,000k. So kayang-kaya na to. So ang pag-check nito, bago nyo checkin nga pala to guys, tingnan nyo, i-calibrate nyo uli kasi chinek nyo sa capacitor. So nagbago na yung calibration nito. Pagka chinek kasi sa capacitor, may mga voltahe kasi pumapasok sa tester. So nagbabago na yung nawawala na yung accurate ng inyong tester. Kaya i-calibrate nyo uli siya ng panibago. So ganito guys, pagtabihin nyo ito, kung mapapansin nyo guys, wala na siya sa tamang guhit. So ilagay nyo lang siya sa tamang guhit. Okay, eksakto na. So, ito kalimitan guys, pag na-set up nyo ito, okay na eh. One time nyo lang ito sa set up, okay na. Ito kasi ang nagbabago dito sa kabilang to. So ngayon guys, okay na. So checkin na natin to. Kung ito by orange, 0.3. Kung ito'y red, 0.2. Ganun lang guys. Medyo malabang mata ko eh. So, pero kaya itong basahin ng microscope. So guys, checkin na natin. Ito, kahit magkabaligtad ang check, walang problema. Wala kasing polarity to. Mula dito, may polarity itong capacitor kapag may voltahe na, kapag ikakabit mo na. Pero kung titesterin mo lang, walang problema, bali-baligtarin mo lang ang probe. So ito guys, checkin na natin. So dito tayo titingin sa taas, tingnan natin kung 0.3 o 0.2 to. 0.2 lang siya guys. So red to. So lumabas siya lang isang guhit mula sa 0. So 0.2 lang to guys. Tingnan natin itong isa. Ito orange, tapos ay white. So orange 3, white 9. So itong silver, silver point. So ito ay 0.39. So halos malapit lang din to sa 0. Try natin. Oo nga, 0.39. Hindi ko na masyado makita pero malapit sa katotohanan. So ibig sabihin guys, gawa to. Okay. Ito naman guys, itong isang to, tingnan natin itong green na ito. Itong green na ito guys ay green, black, gold. So ito green, black, gold. So 0.5. Kung 0.5, so meaning malapit na rin siya dun sa 0 or sa pagitan ng 0 at saka 1. Doon dapat siya tatakbo. So tingnan natin. Ito nga pala guys ay 4 band kasi 4 lang yung kulay niya. So tingnan natin guys. Ito kahit magkabaligtad din, walang problema. Op. Wala siya guys. Wala. Isagad natin sa times 1,000. Kahit alam ko na mababa ang value, hindi sinagad ko sa times 1,000 para lang ipakita sa inyo na sira itong resistor kasi hindi na siya pumapalo. Kung ilalapat ko sa kamay ko, gagalaw yan pointer. Dito wala. Ibig sabihin
Kapag hindi pumapalo ang resistor, ang tawag dito guys, open. So, hindi na siya mapapakinabangan. So, dito naman tayo guys sa rectifying diode. Ito naman guys, ang pag-check nitong rectifying diode, kinakailangan papalo siya sa kabila. At pagka inilipat mo naman sa kabila yung probe, baligtaran, hindi naman siya papalo. Ito'y parang check valve sa gripo na dumadaloy siya palabas pero hindi na makakapasok yung lumabas kasi wala siyang backflow sa English. So itong may stripe nito guys, kung itong checkin natin, kung itong analog tester ang gagamitin, ito guys ay positive at ito ay negative yung wala stripe. So kaya checkin natin mula dito sa positive. Dito natin muna unahin. Lagay natin sa may stripe yung pula, yung red probe, at idampi natin itong black dito sa kabila. Ito guys pwede sa times 1K, times 100, times 10, times 1. So pwede na sa times 1 ito, at pag mag-check lang tayo ng leak, saka lang natin itataas. Ito guys kasi naglilik to eh. Pag naglik to, ito sira ito pag tumakbo to sa kabila. Kaya para malaman natin yung leak niya, itataas natin yung ohms niya, yung setup niya. So right now nakaset up sa times 1. Kaya checkin natin. Tumatakbo siya. Pero guys, titingnan niyo, maging aware kayo dito ha sa takbo niya. Katulad ngayon, siya ay 6 ohms. So kapag bumagsak siya halos 1 na malapit na din sa uno, guys, sisiguraduhin ko sa'yo pag binaligtad niyo ito, leak na ito, may leak to. So kaya ito, baligtarin natin ganyan. Dito naman ngayon ang positive at dito negative. So wala. So kahit ito guys, pag talagang hindi sira, kahit isagad mo pa sa times 100,000, hindi dapat siya gagalaw. See guys? So ibig sabihin guys, good to. Gaya na sinabi ko, sa kabila kinakailangan gumalaw, at pag binaligtad nyo yung probe, kinakailangan hindi siya gagalaw. Parang check valve. So good to guys. Tingnan rin natin itong isa to. Huwag kayong gagamit ng 100,000 pagka nakaayon yung test probe. Let's say ito let's say ito nakaayon na ganyan, naka-positive ha. Kasi pipitik na mabilis yung pointer, ay baka masira yung pointer natin. So kaya balik na lang na uli natin sa times 1. Yan. Tingnan natin. Okay, nasa 7 ohms. Balik ta rin. Wala. Ngayon natin guys, isagad sa times 1,000. Wala. Ilagay natin sa 100,000. Wala. Ibig sabihin guys, good itong diode nito. So ito guys naman, itong crystal diode, mababang voltahe lang ang dinadala nito. Kaya minsan kasi itong ganitong diode mayroong palo sa kabila. Dahil sa mababa na nga yung kanya, mababa masyado yung dinadalang voltahe, nagkakaroon na siya ng leak sa kabila kapag nilalagay nyo sa 100,000. Kasi yung ibang diode, pero yung ibang diode naman, kahit ilagay mo sa 100,000, hindi mo talaga makikita ang pagpalo niya. So ito guys, babalik nyo ulit dito kasi napakababa rin naman ito. Balik natin dito guys sa times 1. So ito yung may stripe na item, ito yung positive guys. Kaya dito nyo ilalagay yung positive. Okay? At dito nyo dadampi yung negative. So pumalo siya guys. Okay. So balik ta rin natin. Wala. Ilagay natin sa times 1K. Wala. Ilagay natin sa 100,000. Wala. So it's good. Good tong crystal diode nito. So ngayon guys, kaya ako inuhuli itong transistor kasi medyo maselan chicken itong transistor eh. Marami kasing nalilitong mga technician sa pag-check ng transistor kasi minsan kasi akala mo sira, tumatakbo siya sa zero eh. Akala mo sira na. So yung ibang technician agad ay pinapalitan ng pyesa, pinapagastos yung may-ari, at pagkatapos wala din nangyayari. Paano nga? Hindi nila masyadong chinek o hindi nila siguro alam kung paano i-check ang ibang klaseng transistor. Gaya ng transistor na ito, itong dalawang to, ito guys, kalimitan, ito ay tinatawag na switching transistor. Ito yung nagsuswitch. Talagang tatakbo ito sa zero pag nag-switch. At tatakbo lang siya sa mga 5 ohms, 10 ohms pagka sinwitch mo ng
ng pabalik. Ganun lang guys, pag i-close and open mo siya, talagang tatakbo siya sa 0 at tatakbo naman siya sa tamang orientation niya kung i-open mo siya. Kaya ganun lang yun guys, open and close, dahil switching transistor nga ito guys. So checkin natin yan, tingnan natin itong unang transistor. So dito na natin ilagay guys. Ang pag-check kasi nito guys ay igagala nyo na yung test probe ha. Kinakailangan alamin nyo muna guys kung kung saan nakakoneksyon yung paa dito sa. Ang iba kasi transistor walang plate na ganito eh. Kaya dito lahat talaga kayo magche-check. Pero ito may plate naman. So dito nyo na ilapat yung test probe para sa convenient nyo. So itong tatlong pang ito, may tatlong component to na kung tawagin guys ay base, collector, and emitter. Mostly base, negative. Mostly, but sometimes they will use a positive as a positive. So yung emitter mostly positive, at yung collector sometimes nagko-collect siya ng negative, sometimes nagko-collect siya ng positive. So checkin natin, ang gaya na sinabi ko guys, checkin nyo muna kung alin na naka-detect, naka-connect dito. At ito pag chine-check guys, pwedeng baligtaran din. So i-check natin. So itong gitnang ito ang naka-connect doon. So gamitin na natin to. So tingnan natin kung nasaan ang positive. Check dito, wala. So dito, ayun, ito ang isa na negative, ito ang isang negative. So NPN ang tawag dito guys, NPN. Dahil ito guys, mostly ito pagka nakakita kayo din ng metal, hindi ito ground guys, ito ay positive. Kaya ito ay nilalagyan ng sapin, ng plastic o mylar para hindi ito mag-shorts. Kasi pag ito hindi nyo nilagyan ng sapin sa ilalim, minsan nilalagyan ito ng parang Colgate ng kulay. Pag hindi nyo kasi nilagyan ng gayon, mag-short yan, puputok tong capacitor o masisira ang inyong unit o ang inyong TV o anuman appliances. Kasi nga ito ay kalimitan positive to. Kaya kung ilalagay nyo diyan, ang tawag dito NPN, positive, negative, negative. See? Ito namang nakakoneksyon. So ang pag-check nito, para malaman natin kung sira, ilalagay natin sa times 1 o let's say times 100,000 at babaliktarin nyo lang to, itong probe ko. Kung dati ito nakalagay sa positive, ilalagay nyo ito sa negative at saka nyo idadampingin dito. So kung mapapansin nyo, gaya na sinabi ko guys kanina, na mayroong leak na konti pagka nilalagay ko sa 100,000, hindi ibig sabihin guys ay sira na kapag kaganyan. Kasi minsan pag mababa lang ang voltaheng dinadala niya, talaga nagkakanik siya guys. Pero kung ilalagay nyo sa times 1,000, wala yan, wala siyang leak. Dito guys, bagamat siya ay milik na ganyan, pero pag chinek nyo naman siya sa times 1 guys, itong tatandaan nyo, pag chinek nyo siya sa times 1, dapat hindi siya tatama sa 0. Tingnan nyo guys, oh. See? Kasi kung halimbawa naandun na siya sa 1 o sa pagitan ng 0 at saka 1, halos may leak na ito, sira na to. Ito guys, good to, oh. Good yan. So pag binaligtad mo, walang palo. Kasi yung bad nito minsan, pagka short, ito papalo din ng ganyan, kataas. Ganun kahit sa times 1 lang. Pag naman open, hindi papalo yan. Wala kayong makikitang NPN o negative, positive, negative. Pagka yan ay open, ibig sabihin hindi gumagalaw. So, okay na tayo dito guys. So, inuhuli ko ito kasi nga guys, ito ang tinatawag na switching transistor. Ang pag-check nito guys, ganito lang. So, hanapin natin ang kakoneksyon. Ito ang kakoneksyon ito. Tingnan natin dito. Okay. So guys, kung yung una nilalagay natin dito, ilalagay naman natin dito para malaman natin yung pag-check kung ito nga ay switching. Kung mapapansin nyo guys, ganyan, baligtarin natin. Okay. Ganyan ang takbo. Tingnan natin, baligtarin. Wala, di ba? O yan. Nakita nyo yan guys.
So, 0. So, dyan nalilito mga technician. Akala nila sira na. Pero switching transistor to guys. Pakikita ko nyo kung paano gumagalaw to. Pakikita ko sa inyo. So, switching yan. Kaya nagsisiro siya. Dampi. Okay. Ngayon, pagalawin natin ha. Baligtarin ko. Lagay ko dito negative. Tingnan nyo guys ha. Dali. Pakita sa inyo. Okay, 0 pa rin. Kinakalang dampian nyo ito. Yan. Dampi. Check. Ha? Dampi. Check. Wala. Diba guys? Ngayon, pag binaligtad ko yan, ganyan. Okay? Dinampian ko na parehas yan. So, magsisiro yan guys. Kahit baligtad yan, sisiro pa rin yan. See? Pero pag dinampian ko to, dampi. See? Dampi. So, kung mapapansin nyo guys, ganyan siya maglaro. So, yung ganitong klase guys na laro, ibig sabihin, good yung transistor nyo kasi nagsuswitch siya. Yun lang, doon nyo lang siya checkin sa switching. So, ayan, ulitin natin. Ilagay natin dito. Wala, diba? Wala. So, dinampi ko na parehas yun. Pag binaligtad ko ulit, binalik ko sa dati guys, tingnan nyo ang mangyayari, magsisiro ulit yan. See? Pag dinampi ko doon, wala. Nakita nyo? Pag dinadampi ko doon, nagiging normal siya. Pero pag binaligtad ko ulit yan guys, dinampi ko dito, binaligtad ko ulit, 0. Mapansin nyo? Pero pag idinampi ko dito, hindi yan, babalik yan sa normal. Hindi na magsisiro yan. Pag idinampi ko yan guys. Sorry. Ito ha. Dampi. Check. See? 6 ohms. Dampi. 6 ohms. Pero pag binaligtad ko, ginawa kong positive to, dinampi ko dito, at ibinalik ko, binalik ko, see? So, dampi uli, makikita nyo naman dito, see? Ngayon, babalik na rin natin para sa malinaw, gawin natin na negative to, okay? Check, 0, okay? So, idampi nyo ito para malaman nyo kung nagsuswitch. So, idampi nyo yung positive probe dito. Dampi, then, i-check nyo ngayon ito ulit. See? Dampi, check. So, ganun lang guys, ang laro ng switching transistor. Maraming nalilito dyan. Kaya, iba, pinapalitan kagad. Akala nila 0 value, shortage. Pero hindi guys. Yan ay switching transistor. Para malaman nyo na switching yan, kinakalan lalaro-laruin nyo yung test probe. So, okay to guys. So, ito naman guys. Ito, switching transistor din to guys. Para sa inyong kaalaman. Pakikita ko sa inyo yung laro nito. Okay, hanapin natin. Hanapin natin muna kung paano natin to. Okay. Kung mapapansin nyo guys, nasa 1 siya. Dampi. See? Dampi. Ganun din oh. See? 6 ohms. So, ganyan sa positive to. Ganyan, nasa 1 siya. Halos magsisiro siya. 1 point something sa pagitan to. So, 1.5 ohms. So, pag dinampi ko ito guys dito, maniwala kayo sa hindi. Pag dinampi ko ito dito, tataas yung ohms niya. Okay? Tingnan nyo muna to ha. Idadampi ko dito. Dampi. Check. See? See? 6 ohms. So, pag binaligtad ko ulit yan guys, let's say yan, pinagdadampi ko na yan, yan. Pag binalik ko ulit yan guys yan dyan, 0, malapit na naman yan sa 1.5. Ganyan guys ang magiging takbo niyan. So, ngayon, kung gusto nyo malaman kung nagsuswitch, idampi nyo dito yung probe nyo, test probe nyo, dampi, at ibalik nyo dito, mag-iiba yan guys. O, tingnan nyo, 6 ohms. Yan guys ang pag-check ng switching transistor. Kaya,
yan ang lagi nyo tatandaan. Lagi nyong ilalaruin yung test probe nyo. Huwag nyong basta didesisyonan. Kaya nga tayo ay gumagamit ng tester para malaman natin kung sira o gawa yung parts. Pero alamin din natin ang iba't ibang klase ng uri ng transistor o ng pyesa. Kasi minsan kasi guys, meron ako na-encounter na may switching diode din. Na sa kabila tumatakbo rin siya. Pumapalo din. Kaya ingat lang guys. Bago nyo desisyonan, lagi nyong laruin ang test probe sa pagche-check para malaman nyo kung anong klaseng parts siya. So yun lang guys, at muli magandang hapon kung hapon at magandang umaga kung umaga. So ganun na lang guys, sana may natutunan kayo sa aking tutorial.